Hi guys! So tignan po natin kung ano papakita sa love reading ng collective. Ito yung mga labas. Okay, devotion. So nakikita ko dito, devoted kayo sa isa't isa ng person mo. Like, gustong-gusto nyo talaga isa't isa, very passionate kayo sa isa't isa. And sa nakikita ko, baka kung sino yung babae, yun yung alpha sa inyo. And yung iba nagbabalik alindog dito, yung iba parang na-under yung person mo, parang natatakot sa'yo, parang nagiging sunod-sunuran. Pero sa nakikita ko itong person mo, thankful sa connection nyo. May mga gusto kayong baguhin sa sarili nyo, baka meron dito gustong mag-exercise or mag-cardio, ganyan. So, tingnan pa natin. Lovely ng collective. Guys, paalala lang po hindi po lahat tayo makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos ni upload ko. And kung gusto niyo po private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below, okay? Love reading ng collective. Okay, so nakikita ko dito, may bigla ang travel at communication, pero may mga nabigla dito siguro sa messages na medyo nagpakaisip bata. So, parang nagdadalawang isip, ganun. Or may mga gustong mag-travel or mag-message, pero nagdadalawang isip. And may nakikita akong bagong taong paparating sa'yo, pero hindi mo ito iintindihin kasi parang napagod ka na, ganyan. Focus ka sa kaperahan at sa pamilya mo ngayon. Ayan, so nakikita ko, meron din kayo new beginning ng person mo. Ganon. Ayan. Meron iba dito nag-iisip na parang malas sa love life. Ganyan. Sige na pa natin. Meron isa sa inyo parang nagdadalawang isip na sa connection. Okay na pa natin. Love reading ng collective. Ayan meron dito mga nag-worry or naku-confuse na sa connection, ganyan. Though, gusto niyo yung isa't isa. Yung isa kasi dito, siguro yung person mo, medyo gusto pa niya mag-explore. Nag-explore pa siya ng nararamdaman niya or as a person. So, meron siyang mga uncertainty sa sarili niya, sa buhay niya, ganyan. And medyo negative mag-isip tong taong to. Yun yung nasa sense ko. Parang clouded yung utak niya ngayon. Parang hindi siya makapag-isip ng maayos. Kaya siguro nagdadalawang isip siya. Ayan medyo emotional tong taong to. Very sensitive siyang tao. Hindi siya nagpapakatotoo. May mga tinatago siya sa'yo. So, kung ano yung totoo niya nararamdaman sa'yo. And may nakikita ako na masaya naman tong taong to sa feeling mo. May nakikita pa akong celebration And nai-inspire mo siya. Parang ikaw yung inspirasyon niya. Ganun. Mga nag-i-imagine to. Paano kung yung magkatuluyan kayo, ganyan. Or yung commitment, yung relasyon niyo. Ayan may paparating na letter. So, may paparating na message and communication. Baka may message ka nito or tatawagan. And medyo mahaba-haba to. Ayan And makakapagpasaya sa'yo to. Parang mabubunutan ka ng tinik. Ganon. And masasagot na yung mga katanungan mo siguro. Ayan parang destined siyang mangyari. Magiging open tong taong to. Or kailangan nyo maging open sa isa't isa. Parang kinikilala niyo pa kasi siguro isa't isa. Ayan, may paparating na message sa'yo. Tingnan pa natin. Tabi lang natin kasi masyadong madami.
Ano ba mapakita sa connection nyo? Okay, so sa nakikita ko dito, itong taong to, nag-iipon lang siya ng lakas na loob. Ayan, so baka nagpa-practice siya or nagiging ano siya, nag-isip siya ng mga ideas kung paano niya sisimulan, kakausapin ka, ganyan. Willing siyang mag-invest sa'yo. And hinahunt mo kasi tong taong to eh, kaya siya naiirita. Alim yung parang gusto kanyang kalimutan pero hindi niya magawa. Ganon. So, naiirita siya sa sarili niya. Ayan no, pero natatakot to kasi siguro may depression tong taong to, nagka-phobia na from the past, and medyo napaparanoid siya, ayan. Pero willing naman siya mag-invest, naghahanda lang tong taong to ng lakas ng loob. Ayan no, eternal love, nakikita ka niya as soulmate, or soulmates kayo, nakikita ka niya panghabang buhay, ganyan, makakasama habang buhay. And medyo na-awkward na lang siguro siya. And ayun, so baka nagbubulag-bulagan siya, ganyan, or ikaw to. Pero sa nakikita ko, magiging maayos daw to. Like, yung conclusion niya, like, magbubunga lahat ng pag-iisip niya o gagawin niya sa connection niyo. Ayan o, medyo ma-pride lang tong taong to. Ayan ako guys, hindi po nakakain ng pride. So, tinumpa natin. Connection niya ng person mo. Ayan o, grabe yung yung willing siyang mag-invest sa'yo. And nagbibigayan kasi kayo eh. Like, lagi kayo may give and take. May nakikita talaga akong bigla ang communication ng pag-travel. So, nakikita kanya asawa na, alam mo yan, grabe yung charisma mo sa kanya, very passionate, and parang perfect ka sa paningin niya, ganun. Ayan no, minamanifest ka nitong taong to. Gusto niya ng new beginning sa relasyon niya. Sabi ko sa inyo eh, gusto, mag-i-invest at mag-i-invest to. And, baka nasa travel kayo ngayon or siya, napapasaya mo siya. Hoping siya dito sa connection na to. Ayan no, gusto niya ng stability. Nakikita ka niya asama na, alam mo yung flexible, cool lang, ganyan. Na, kahit hindi kayo parehas ng estado sa buhay, kaya mo makasama at siya din. Basta sobrang chill nung connection nyo. Parang lahat, parang tawag ito, lahat mababagayan, ganun. Tingnan pa natin. Masaya siya sa connection nyo. Anong feelings niya at intentions niya towards you? Feelings niya at attention towards you. See? Willing siyang i-work out to. The Hermit. Nag-ano to, nagmumuni-muni. Nag-iisip. Siguro focus dito sa trabaho niya. And sa nakikita ko, gusto niya, alam mo pinag-aaralan niya yung connection niyo. Nag-i-stock din to sa'yo, ganyan. Nag-iisip-isip siya eh. Nag-iisip siya paano niya ayusin yung Sima Pride. The Empress. Okay. So, meron ako nakikita ditong obsession energy. Baka siya to. And nakikita ka niya kasi asama na parang wife material, mother material, and parang gusto ka na niyang mapangasawa, makasama habang buhay. Nagmamatigas lang to eh. Parang napagod na kasi siya from the past. And marami na siyang
na-experience sa love life niya. Nasaktan siguro siya, ganyan. Pero willing to work out to eh. Willing to work it out tong connection nyo. And nakita ko nag-focus sa trabaho niya, pero naiisip ka niya. Kahit ina-isolate niya yung sarili niya, ikaw yung nasa isip niya. And sa nakikita ko, tawag dito, ano to eh, obsessed to sa'yo kahit hindi kayo masyadong nagkakasama or nagkakausap. And nakikita ko stuck to sa connection nyo. Ayun, gusto talaga niya mag-invest. O, see? Mahal niya isa't isa, gusto niya isa't isa. And may partnership akong nakikita. So, ayan. Nag-iisip pa lang to. Pero nakikita kong biglang communication na pag-travel. Baka mag-message to. So, tingnan pa natin. Ano pa makikita natin? Feelings or intentions na sa'yo. Okay, nasasaktan tong taong to. Dahil sinaktan ka niya. Marriage. See? So, nasasaktan tong taong to na sinaktan ka niya. Eh, nakikita ka talaga niya asawa na makakasama niya habang buhay. Ikaw yung gusto niya mapakasalan. Gusto niya, mahal ka nito. And may mga blockages lang sa connection niyo. And sa nakikita ko, gusto niya kasi maging honest sa'yo eh. Ano ba to? Single parent siya? Ayan. So, or baka ikaw yung single parent. Baka magpapakatotoo na sa'yo itong taong to. May malalaman ka, may aaminin siya sa'yo. Ayan. Or baka kasal siya, o may anak siya, ganun. So, ano nyo na yung energy. Pero nakikita ko mahal ka niya. Tingnan pa natin. Ano pa dapat malaman sa person? Ano pa dapat malaman sa person mo? Patient. So, kailangan mo lang daw maging patient dito or siya yung nagiging patient. May mga inaantay lang to. Nag-aantay siya ng sign or may nag-aantay siya na magkita kayo. Basta may ano siya dito eh. Nag-aantay siya ng tamang baka kadil mo is air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. So, baka sugarol tong taong to. Hindi niya masabi sa'yo. Or may mga problema siya sa finances. Yun yung challenges niya. Narcissist tong taong to. So, ayan. Yun yung dapat malaman sa person mo. Or baka may air sign energy, detached, ganyan. So, tingnan pa natin ano ang message siya ng person. Mensahe sa'yo ng person mo. Sa ngayon hindi daw siya available. Oh my God, natatakot siyang kontakin ka. Baka na mo siya, intimidating ka ba ganyan. So, mag-aantay siya ng sign from you. So, dapat babaan niya yung pride niya. Dapat di siya matakot. Ano ba naman to? So, ayan, nag-aantay siya ng sign sa'yo. Ayan you came closer than anyone else. So, sa lahat na nakilala niya, ikaw yung kakaiba. And yung connection niya special para sa kanya. Like, basta iba ka. Parang ikaw yung nagpagising sa kanya. May ginising ka sa kanya, ganun. Parang may mga na-realize siya nung nakilala ka niya, ganyan. Wow. So, tingnan pa natin ano ang possible outcome na itong connection nyo. Parang takot ng taong to, nafe-feel ko. Natatakot siya. Willing
naman na mag-support to sa'yo, mag-support itong taong to sa'yo. Tsaka very supportive to And generous siya. Siguro binibigyan kanya ng regalo or kung hindi man binibigyan kanya ng time na anytime na kapag talagang libre siya, ganyan. Ayan no, so may changes na paparating sa connection nyo. And sa nakikita ko, attracted to sa'yo itong taong to. And alam niya kasi na kailangan kanyang i-assure. And, pero nakikita ka niya as assured ka na sa sarili mo, ganyan, very determined ka, alam mo kung anong gusto mo. At may nakikita akong sudden changes sa connection niyo. See? So, magkakaroon ng balance yung connection nyo. Mahal nyo naman isa't isa baka twin flame kayo. At saka, spiritual tong connection nyo. Siguro, connected kayo from past life. And nakikita ko na magiging masaya daw kayo. Ganyan, may success tong connection na to. Ayan, no? Medyo mabagal lang tong taong to. Pero nakikita ko, magiging successful tong connection na to. So, siguro, kasi alam nyo, sa relasyon wala naman perfect May mga flaws tayo lahat. So, it will just take someone na matanggap yun. And, nasa sa atin yun kung magiging better person tayo para sa partner natin o hindi. Ayun no, may awakening na nangyari sa person mo. Ayun no, may nagtapos sa kanya. So, nilalayuan niya na to or ikaw itong lumalayo. And, when nakita ka sa dito, parang napagod nga siya from the past. So, parang trauma, ganun. So, tingnan pa natin anong message siya ni universe. Mensahe sa universe. No, this will not succeed. Wala, grabe naman universe. Oh, you are cursed. So, okay. So, nasa sense ko dito is, may mga haters ka. So, gawin mo na lang private yung buhay mo. May mga taong hindi masaya sa kung anong nangyari sa buhay mo ngayon. So, keep it to yourself na lang. Hindi man sa love life, like in general, kahit sa career mo. Kasi, inggitin ka siguro, nasa sense ko dito. Ayan. So, pero wag ka din maging negative, ganyan. So, mag-ingat lang, mag-cleanse po kayo, or mag-salt bath kayo, or mag-incense, so ganyan. Or feel mo ikaw minamalas ka sa love life, wag mo isipin yan. Sabi nga nila, the more mo nakakaalam, the more nasisira. Kaya, wag mo na lang ipaalam. Message siya ni universe. It is a chance to explore new opportunities and experiences. So, ayan. So, may siguro chance mo na mag-explore ng mga bagong opportunities or experiences sa buhay mo. Ayan, no. It's a reminder to embrace change and uncertainty. So, huwag mo masyadong inaalam lahat. Like, kailangan ganito, ganyan. So, i-enjoy mo lang yung buhay. Huwag ka masyadong mag-overthink. Kung ano yan. Kasi everything happens for a reason naman Okay? Tingnan natin advice ni universe. Advice ni universe. Take action with passion. So, sinasabi dito lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, laging take it with, gawin mo with passion and with pagmamahal para hindi ka magsisi. Ganyan, no? Your light is shining brightly. Kasi, matutupad mo yung mga pangarap mo kapag ginawa mo siya from the heart. And nakikita ko na blessed kayo ni universe at divinely guided kayo. So, tingnan natin. Isip ko ang question, tingnan natin kung ano sasagot ni universe.
abundance. So, may paparating na abundance. And I know if you believe. So, nakikita ko na very positive and i-claim mo na at manifest mo yung mga blessings from the universe and kay Papa Jesus. Ayun, no? Communicate clearly. So, maging communicative kayo, ganyan, emotionally intelligent, para wala masyadong complication. So, ayun lang guys. Maraming salamat po.